Hello guys! Samahan niyo ako ngayon mamamasyal sa Würzburg. Famous daw to siya sa mga baroque na designs. And may isa silang palace dito since 18th century pa na kasama sa UNESCO World Heritage. Tara, let's go! So, andito tayo ngayon sa Schaffenburg Station. Sasakyan natin tong train na RA55 going to Würzburg. So, 11:60 ng kanyang time. At the moment, nasa 11:05. So, hintay lang tayo ng few minutes. Ang hangin dito. Gamit ko pala ang ticket, ay yung Deutschland ticket, which pwede ako mag-travel within Germany gamit ng ticket na yun, pero ang pwede lang sakyan ay more on regional trains. So, kaya ngayon, ginagrab ko yung opportunity na magmamasyal at isama ko kayo sa pagpasyal natin sa Würzburg. Natatanaw ko na yung train parating. Late siya ng mga 7 minutes. So, as usual, lagi talagang late ang mga trains dito. Yung layo naman. Komm weiter! Ayan. Let's papuntang Würzburg. Ito sasakyan natin guys. Ayan, nakapwesto rin tayo. Hindi naman siya masyadong puno mga ganitong oras. Dumating na tayo sa Würzburg Hauptbahnhof. Ang ating first stop for today is gala tayo sa Würzburg Residence. Pero sasakay muna tayo ng bus. Pagkalabas ng Hauptbahnhof guys, sa right side niya, ito na yung bus station. So hanapin natin yung sasakyan nating bus. Base dito sa app na ginamit ko, 471 or 555. Pwede natin sakyan sa mga oras na to. Medyo nalito ako dun sa kung saan naka-located yung bus na sasakyan ko kasi marami siyang plots. Pero yung 471 hindi ko mahanap. Pero may nahanap ako dun 470. Pero hindi yan yun. Hindi kasi parang sunod-sunod yung mga bus dito. Pero yung kasunod naman na schedule ng bus is yung 555. Nakita ko dito, ayan oh. Yan. Dito sa platform 9. Yan, direction ng Oxenfurt. So, yan ang sasakyan natin. 12:35 yung biyahe niya. So, hintayin na lang natin mga 10 minutes. So, yun. Yan na, ito sasakyan natin. So, ito yung direction. 2 stops tayo. From Bosbahnhof Würzburg, pababa tayo sa Residence Platz. Hindi naman kayo maliligaw kasi meron naman siyang board na pang ilan ka na station dapat. So, nakikita nyo dyan. Pangalawa pa tayo, no? First stop is Handwerkskammer. Tapos, pag sa time mo na dapat bababa, pipindutin nyo lang to signal the driver na mag-stop ka na. So guys, nandito na tayo sa Würzburg Residence. Yan. Itong palace na to, kasama to siya sa UNESCO World Heritage. This was built sometime in 1720s and was heavily damaged during kain ko yung buko. During the World War II. Pero ni-renovate siya after ng war. So tara, i-enjoy natin ang beauty ng Würzburg Residence. So sa harap, makikita natin tong fountain na to. Pinag-iisipan ko kung papasok tayo sa loob, ano? Pero hindi ko alam kung saan bibili ng ticket. Try natin pumunta sa garden, baka malaman natin kung saan tayo pwedeng makapasok at bumili ng ticket. Sa gilid makikita naman yung information, no? So, dito na direction, dyan daw pala sa yung entrance, Eingang. Yan.
Tara, tingnan natin kung baka pwede tayong bumili ng ticket sa loob. Tingnan, closer look ng palace. Diba? Ang ganda niya, guys. Picture tayo, guys. Yan! Hello! Yan. Sinasabi niya, UNESCO Valcourt to Herbe Residence Wordsmart. So, kasama siya sa listahan ng UNESCO World Heritage. Tapos yan, dito tayo bibili ng ticket. Yan siya, guys. Ito yung pagpasok mo sa entrance. Ito yung bubungad sa yung hallway. Yan. Magandang art dito sa loob, sa ceiling. Garden sa all. Yan, ganda. Tingnan niyo, guys. Akyat tayo sa taas. Ito sa hagdan nila. May mga decorated na angels. Red carpet feels. Tapos guys, tingnan nyo yung taas ha. Yan. O diba? Kita niyo yun sa ceiling. Look at the ceiling, guys. Napaka-beautiful ng art niya. I-research ko to kung sino yung nag-paint nito. Tuloy natin ang ating pag-akyat sa red carpet. Parang social tayo ngayon, naka-red carpet tayo, charot. Diba? Ito yung palace nila dati. Tingnan nyo guys, parang kadetalyado ng pag-art nila, yung pag-curve nila dun sa ano. Hindi lang siya painting, kundi carving din siya. Napaka-detailed. Dito tayo sa ibang room. Kasi dito sa gilid ko, may mga tao na nagtutour. Hindi ko rin naman maintindihan kasi German. So, ibang area tayo para hindi tayo makagulo sa kanila. Guys, ito pala yung further information dun sa stair. Nasabi ko, wow, naka-red carpet tayo. Ginawa siya noong 1743 ni Balthasar Neumann. Tapos yung artwork niya, yung mga pintura, ginawa ni Giovanni for only 14 months. So ito pa yung further information niya. Basahin nyo na lang. Pero amazing. Ang amazing ng artwork dito. Kasi yung
yung pag-carving, kahit maliliit, napaka-detalyado. So, hindi ko lang siya mabigyan ng justice dito sa video kasi itong camera ko, limited yung pag-zoom niya. Pero I hope na makita niyo pa rin yung ganda. Ito pa yung other side niya, yung mga sculptures. Tsaka yung painting. Pasukin natin kung anong meron dito sa area na to. Mga artwork lang. Ayan naman guys, ay yung Princess Hall. This was built between 1726 to 1728. Ito yung unang ginagamit as court chapel. Servants room. Ayan. Pero ang ganda, di ba, ng architecture niya? Ayan. Ganda ng chandelier, guys. Di ba? Guys, ang laki ng mirror. Ayan. Mataas. Wow. Pasok tayo dito. Kaninong room to? Ganda. Tingnan mo yung chandelier niya. So, ganda naman ang nila. Art. Tawag pala ng room na to is Blue Antechamber. O, diba? Ito naman another room. Yellow audience room. Ganda. Ito naman ay ang green corner cabinet. Cabinet lang to, guys. Ang laki. Tingnan niyo, guys. Ganda. Sasakit ang leeg mo dito sa kakatingala. Ayan, ang taas niya. Tapos ito chandelier. Ayan pa. Kasakit ang ano sa kakatingala dito. Ang ganda. So again, andito tayo sa isang antechamber. Ayan. Ayan ulit yung room niya. Ayan yung painting niya. Ang ganda. O, diba? Another room. Parang halos pare-pareho ang itsura. Ano to? Carpet? Or parang laki ng painting niya sa taas. Sa chandelier niya. Tapos painting ulit sa taas, guys. So ito na yung view na room. Ayan. So ito naman another mirror, guys. Ang laki. Hello. Proceed tayo ng next room. Magsasawa ka ng ganito.
Venetian room. Tawag nila dito Venetian room. And this room, tinatawag nila ay mirror cabinet. Gold color. Pero puro siya mirror. Ito yung picture tayo dito. Picture tayo. Ayun po pala yung taas na mirror room. Puro mirror pa rin siya. Gold plated. Hello. Another room. Ibang room na naman to. Tinatawag na gallery. Oh yeah, kasi may mga artwork. So, pasok tayo dito sa room na to. Ito siya guys, sinasabi na yung Residence Palace heavily damaged siya during the World War II. Pero yung staircase, yung Garden Hall, yung White Hall, Imperial Hall, hindi siya na sira. So ito yung itsura niya. Ang epekto ng World War. Particularly World War II. Grabe yung pagkasira niya. So ito pala yung, di ba yung sa mirror cabinet kanina, or sa mirror room na pinatanggal kanina. Ayan pala yung mga fragments na sira during the World War II. Tapos, na-renovate na lang nila. Yan, tapos pinagtagpi-tagpi yung mga sirang glasses. So ito naman yung hall nila. Ito yung hall nila. Tingnan natin yung ceiling nila ha. So tapos na tayo sa loob. Of course. Ito yung off cursion nila guys. Tahimik lang tayo. Ang ganda. Diba? Tapos na tayo sa chapel. Malit na yung chapel, pero ganda niya, di ba? Kaya, nakakamangha. And, ang galing nila dito kasi nagawa nilang i-preserve at saka tawag nito, i-renovate yung mga nasira during the World War II. Yan, ito ang garden nila. Ang ganda dun, no? Tingnan niyo. Zoom. Siguro ang ganda dito nung time ng mga May, no? Kasi yung mga bulaklak, for sure madami. Ngayon di na masyado. Lapit kaya tayo doon. Marami pa sana akong gustong puntahan.
Kaya lang, parang napagod na ako. Ah, so, natapos natin yung palace. Pumasok tayo sa loob. Ngayon, sa garden naman tayo. Ayan, ito ang garden nila. Ganda. Saka magmuni-muni. Oh, yan. So, pasyal tayo. Samahan niyo akong mamasyal. So, para na rin kasama ko kayo, nag-ikot-ikot. Diba? Ganito sila. Yan. Maganda pala pag dito ang view, no? Picture kaya tayo. Gawa ko thumbnail. Yan, okay na ba yan? Yan. Hello. Kaso, sumusunod siya sa mukha ko. Hindi ba ko yung likod? Ayan, o, ayan. Pag ganyan, natakpan naman ang malaki kong mukha. Ay, ewan. Tuloy na nga natin yung lakad. Oh, ang ganda, di ba? Look at that. Punta tayo doon na area. Kasi parang may maze doon eh. Di ba sabi ko kanina maze? Hindi pala maze. Garden pa rin. Ayan oh. Oh. Mga roses. And ito ulit yung likod. Kanina pala yung gilid pala yun ano, ng residence palace. Laki. Yan. Tamang lakad lang tayo dito. Ito pala yung sinasabi ko yung parang may maze. Hindi pala. Ganyan lang siya oh. Oh, di ba? Chere. Hindi pala maze yan. Kala ko maze. Hindi pala. Parang lang siyang halaman. Ayan o, halaman na parang finorm na maging ganito. Oh. Mali-mali naman yung info ko sa inyo. Insured ko. Ayun. Saan pa ba? Parang napalayo yata ako, no? Di ba sabi ko gusto ko umakyat para makita niyo yung makita yung buo. Sabi ko, laki mo ka. Sabi ko, gusto ko umakyat para makita niyo yung buong palace. Yung labas niya. Napalayo yata ako. Kasi dapat doon ako dadaan. Pero anyway, ikot na lang tayo. Yan. Ang gandang bulaklak, oh. Be friendly. Dito na lang kaya tayo. Ayoko na umakyat. Pagod din, no? Tingnan nyo, yan. Hindi pa rin kasyang buo. Yan ang gilid niya. Fountain sa gitna. Yun lang. Nag-aano ako kung saan ako kukuha ng magpipicture. Pipicture ako sa sarili ko. Pero tingnan niyo naman guys, ang init. Ayan na naman yung mga freckles ko. Sayang ang gluta. Ay. Ayan, maganda mag-picture. Ganun, di ba? Ayan. Teka, try ko mamaya. Picture tayo. Guys, our next stop is yung cathedral. Nilakad lang natin kasi since malapit lang naman siya sa residence. So, ayan siya. Ito. Pinag-iisipan ko kung papasok ba tayo. Pero church naman siya, di ba? So, hindi tayo papasok sa museum. Pero kung sa church, pwede naman siguro. So, yan siya, guys. Try natin pumasok sa loob kung pwede ba. Ito yung loob. Ito yung loob ng church. Sulat pa siya dyan. Tingnan natin.
loob ng cathedral dito sa Würzburg. Kapit tayo doon. Ganda. Tamang kabilang side. Pati sa ceiling nila ang ganda ng art. Cathedral. Gala tayo saglit sa kanilang old town. Lalakad lang tayo kasi malapit lang naman. So habang naglalakad ako, nakita ko tong building na to. Tingnan niyo. Hindi ko alam kung ano yan. Pero mukhang simbahan, ano? Pasukin kaya natin. Tingnan natin kung po pwede. Simbahan pala siya. Ito na naman siya yung church na ang daming painting sa taas. Napaka-artistic nila talaga ng mga sinaunang panahon. Diba? Ganda. Ito pa, parang may maliit sila dito na chapel. Ganda. Diba? Meron din sila dito sa gilid. Ang gaganda ng mga simbahan nila dito. Yung next stop natin is yung Old Bridge. So, lalakarin lang din. Malapit lang. May nadaanan ako, kumakain sila ng ice cream. Medyo nainggit ako. Kain kaya tayo? Kanina ko pa sinasabi na kain. Pero, naglalakad kasi ako, parang ang hirap ng naglalakad kakain, tapos hawak ng camera. Kaya siguro after na lang, no? Ayun, kainan na naman. Oh. Yan. Nagutom tuloy talaga ako. But anyway, tiis-tiis. May nakita na naman ako. Ano ba to? Church na naman ba to? Ang dami pala nila mga simbahan dito, no? Tingnan nyo, guys. Yan. Yan, oh. So, ito yung sa city center. Rathskeller.
Yan pala, Rathskeller. Hindi ko na alam anong history niyan. Tatanungin ko si Google. Tram na naman guys. So pwede pala ako mag-tram, no? Yun nga lang, oras ang kalaban ko. Pero since magkalapit lang naman yung mga tourist spots nila, madali lang lakarin. Pero ang cool ng tram nila. Wala kaming ganyan sa Schaffenburg eh. May fountain sa gitna. Mga ibon, oh. Yan yung sa gitna, guys. Yan yung Rathaus. So parang ano nila, City Hall dito. Siguro dugtong din dito, no? Yan. Yan yung Rathaus. Ayan. Pasok na tayo dito sa Old Bridge. So dito sa Old Bridge may mga statue din sila, no? Mga significant person. Check ko na lang kung sino ito. Lagay ko sa caption. Yan pala guys. Yan. Yan yung Marienburg. Gusto ko sanang puntahan. Kaso, parang nakakahingal siyang akyatin. Hindi ko alam kung mayroon siyang bus pupunta doon na hindi ako maghihintay ng matagal. Pero isa din siyang famous na tourist spot dito sa Würzburg. So ngayon nandito tayo sa Old Bridge. Yan, kita nyo. Marami rin mga turista. Picture-picturean. Tapos ito na yung Main River. So ito rin yung karugtong papuntang Aschaffenburg, Frankfurt, itong river na to. Madilim na siyang kuha against the light kasi. Ito si Kilianus. Siguro ito siya yung bishop sa St. Kilian, Hula ko lang, pero parang totoo. Ayun pa, sa kabila naman. Hindi ko alam sino yan. Fredricus. Tara. Buti, makulimlim siya ngayon. So, ayos-ayos lang na maglakad-lakad. Ito ay bago na may statue. Ito pala bago. Aber, nahihikat kasi ako. Another, si Saint Joseph or S. Josepius. Siya yan. And this one, Franconia. Patron Franconia. Masarap din umakyat sana sa Marienburg kasi tanaw mo yung overlooking ng Würzburg. Ito si Colonnatus. Madilim lang siya. Against the light kasi ito, ulap niya. Ayan, okay sana umakyat. Yan lang. Titingnan ko palang hinihingal na ako. Tingnan niyo naman guys, andito ako. Ayan. Tapos andyan sa likod ko, ang taas niyan. So, inisip ko kung mag-commute, magbabas ako. Hindi ko alam anong oras ang dating. Hapon na rin kasi. Medyo inaantok na ako. Ayan lang yung likod ko. Maya-maya uwi na rin tayo. Ay, pero ito yung Würzburg. Parang may nakita kong, teka, tingnan nyo yan. Ano kayong cathedral yan? Ito, yan. Yan. Parang hindi natin napuntahan yan. Puntahan kaya natin. Tara. So parang ang Würzburg ay rich siya sa mga churches. Madami siyang mga simbahan dito. Hindi ko alam kung lahat ba ay Catholic. Madami siyang mga simbahan dito. Ay, teka, may nakita ko isda. Tingnan nyo. Kita nyo ba? Yan yung isda. Ano yung bangus? Ang laki! Hindi ko lang katanaw nyo. Guys, ito pala yung nakita natin kanina nung nasa bridge tayo.
Tara, pasukin natin sa loob. Siya si Aquilin. Isa siyang martyr. May nakita akong ano, oh. Ang ganda niya. Ano ba to? Stade du Quirail. Library. Ah, ito yung library nila. Ganda. Ganda sa labas, guys. Oh. Library nila. Kaya lang, kailangan ko na umuwi. Sana di ako maligaw. Napaka-poor ko pa naman sa ano, direction. Ayan yung mapa ko. Google Map tayo. Lakad lang. Lakad lang tayo. Andito tayo kanina, oh. Yung pinasok natin na St. Kilian. Yan yun. So, tawid tayo. Ano ba sinasabi kong mapa na to? Parang naligaw na yata ako. Tram. Another tram. Doon na direction nun sa tram. Yung papuntang train station. Sana nga, no? Ayan naman siya, oh. Diba? Ito yung city center ng Würzburg, guys. Pinaghalong modern at saka makalumang buildings. Kismakin, may nakikita na naman ako simbahan. Ayan o, yung yellow. Saint Augustine. Saint Augustine. Papasok po tayo. May iwan na ako ng train. Try natin pasukin, ano, kung bukas siya. Let's see. Ano to? Ang kakaiba. Kaya yung tsura naman ng kapelya dito. May nakalagay dito na ano, oh. Ano to? Picture. Yan. Basta guys, ito yung loob ng St. Augustine. Tapos ito rin yung organ niya sa ano, oh. So, yun lang. Saglit lang tayo sa loob, no? Kasi naghahabol ako ng train. Lalakarin lang kasi natin yung papuntang main station. So, yun. Guys, may nakita na naman ako malaking simbahan. Grabe na simbahan dito. As if naman marami nagsisimba, ano? Ayan siya, guys. Mapasukin natin saglit. Pag ako naiwan ng train dito, ewan ko na lang. Kakapasok sa mga simbahan. Tawid tayo. Ay, maganda. Walang tao. Ay, station. Tapos na sila dito.
May malaki siyang painting sa harap ko. Tingnan mo, yan naman yung mga carvings nila. Ang maganda. Sa other side, yung organ mo. Ayan. Dito tayo. Ito yung taas, yung pinaka-dome ng church. Ayan, Station 10, Station 11, mga Station of the Cross. Sulit na simbahan. Ang daming simbahan dito. Ang hangin sa labas. Hindi ko naabutin yung train. Hindi ko abuti alas 4. Kasi, anong oras na? 55. Tapos ang estimated kong darating is 4:01. Sa mismong ano pa lang yun, hahanapin ko pa yung flats ng or platform ng train. So, naiwan ako sa isang train. Maghihintay ako ng 37 minutes para sa next train. So, mauuna si John sa akin darating sa bahay. Pagdating niya daw walang pagkain. Kasi asawa niya nagagala. 400 meters pa. Naligaw kasi ako konti. Nagkamali ako ng pasok na street. Yun pala, hindi pala yun. Kaya ayun, na-offset yung time ko. May nakita ko dito, malapit sa Hauptbahnhof, daanan. Denkort Deportationen. So, ito yung mga deportees nung time ng World War II. Alam niyo naman ang history dito sa Germany, di ba? Pagdating sa nung nakarang gyera, nung ginawa nila sa mga Jews. So ito yung in memory of them or in remembrance of them. Yung mga coffer nila. Pero mas, yung toy ng bata. Lagay ng Würzburg. Nakasulot siya. Alam naman natin yung how painful yung ano na to, di ba? Ito pala yung from ang Hauptbahnhof ng Würzburg, yung main train station nila. So, on that side ay ang kanilang bus station. Tsaka, may tram din dyan. Yan, so tingnan nyo guys. Oras ako dumating, 6:02. Yung schedule ng train is 4:01. Hindi siya late dumating kasi sakto ang departure niya. So dito tayo sa 6:38 or 6:37. Maghintay tayo ng mga 30 minutes mahigit para makauwi ng Aschaffenburg. Nasa loob na ako ng train. Naghihintay na lang ng paglarga. So, in 10 minutes, aalis. Buti hindi siya ganun kapunuan compared dun sa forecasted sa app na punuan daw pag mga ganitong oras. So far, wala pa naman akong katabi. Ayan. Train din sa kabila. Ayan, so that's it for today muna guys. Salamat sa pagsama sa ating pamamasyal. I hope you enjoyed sa ating pamamasyal dito sa Würzburg. So till next time, have a nice day. Bye.